Ayan, okay. So, balik na naman tayo sa pag-vlog dahil walang pasok today. Dahil nga sa Bagyong Pipito. So, ayun. Alam nyo ba tong phone ko, sira na yung pinaka-LCD niya kasi nagkakaroon na siya ng white lines. Okay pa naman mismo yung phone. Hindi ko pa afford magpalit ng phone kasi medyo mahal pa. Kasi, ano ba, ayun, medyo mahal pa talaga. Ayun, alam niyo ilang taon na tong phone na to sa akin? Siguro 2021? Ay, ano ba? 2020 or 2021. Basta around pandemic, yung as in lockdown talaga ng pandemic. So, mga 2020. So, ilang taon na din tong phone sa akin. And kahit pa paano, ang ganda pa rin niya. Ang smooth pa rin ng mga applications. Nga lang talaga yung screen. Nung nag-trending yung Samsung na nagkaroon nga sila ng issue, lalo na sa mga AMOLED na mga screen. Dahil nga sa pag-a-update. So, sabi nga nung nagre-repair, kapag nag-update ang Samsung, umiinit yung pinaka-phone and then may linya sa phone na nasisira na nakaka-affect dun sa LCD. That's why naapektuhan din ang aking phone dahil ito ay Samsung at nag-update siya every time talaga. Minsan naka-charge pa tapos bigla siyang mag-update. So, yun yung naging downside ni Samsung kasi naapektuhan pala yung LCD niya at eto na nga, dumating na nga sa point na nagkaroon ng white line. So, akala ko sa kuryente, yun pala sa mismong phone na talaga. And ayun. Ayan, sa mga student ko na makakapanood nito, mag-review muna kayo bago kayo manood ng vlog. Gusto nyo bang mag-review tayo dito sa vlog? Mag-review kayo kasi mahirap ang AP. Okay, so ayan. Ganito yung color niya sa loob. Color yellow. Kita nyo ba yan? Basta mango siya. And then, ilagay natin siya. Konting tubig lang ilalagay ko dito kasi para mabilis na siya mainom. Ewan ko ba? Last na yan talaga. Okay, maglinis muna tayo. Nailabas ko lang muna saglit yung mga sampay para matuyo na siya kasi ngayon lang umaraw. Ngayon lang ay okay yung panahon. And kung makikita niyo sa labas, medyo maaraw na. Kasi katulad kahapon, naku, napakamakulimlim talaga. So, ayan, tupi muna. And then, ayan, carpet. Padala yan ng mama niya nung isang araw. Ito, pasalubong para kay Panching, para pag-uwi. And then, may mga toys doon. And then, ito, dito ko natutuwa ng sobra sa Happy Nose. Kita ko. Alam niyo, tuwang-tuwa ako dito sa Happy Nose nung nakita ko kasi nag-check ako sa TikTok nito, sa online shop. And then, nung pagka-check ko, ang mahal talaga niya per box. Tapos per box ay ilang sachet? 6 na piraso lang. So, sa 6 na piraso na yun, 100 plus or 200 plus ata siya sa isang box. So, nung nakita ko na may pinadalang ganito, tuwang-tuwa ako kasi ang laking tulong dito para kay Panching. Isang ano lang siya ha, isang patch lang sa loob. Ganon siya ka-ano. So, pag may nararamdaman siya, sipon, ubo, pwede nyo ilagay malapit dito sa may dibdib, ganyan. So, may iba't ibang, tawag dito, variant siya. Sige, i-check natin bawat isa. So, ito ay onion oil, original onion oil. Ito ay yellow formula. Hindi ko siya maintindihan ng maayos kasi naka-Thailand siya. Oo, tama, Thailand. So, hindi ko siya ma-describe sa inyo ng maayos. Pasensya na. Ano pa? Ayan o, katulad niyan. Pwede sa face mask, pwede sa damit, pwede sa electric fan, at the same time, pwede din sa aircon. So, para lahat ay nakakaamoy. If in case na halimbawa, tawag dito, ibahin ka na ng bahing, kailangan na ma-purify ang iyong air sa loob ng iyong kwarto. So, maganda to. So, meron din siyang blue formula. Ilan ba to? Green. May green formula
at may orange formula. So ito yung pinagkaiba nila ha. Ito original onion oil. So may onion oil talaga. And then ginger oil, yung color yellow. Ginger naman ang kanyang oil sa loob. Ito ay tea tree oil. Ito naman ay turmeric oil. And lastly ay clove oil. So, iba-iba pala siya ng gamit ng oil sa loob. Kaya pala iba-iba din ang color niya. Now, I know kung ano yung different variants nila. Okay, ito yun sila ha. Wait lang, ito. So, ayan. Napakadami. Thank you kay Tita Joy sa mama ni Dada na nagpadala para kay Panching ng mga ganito. So, ayan. Sobrang thank you kasi nagche-check pa lang ako. Katulad niyan, may sipon si Panching at kailangan niya talaga ng something. Eh, hindi naman siya pwede sa Katingko. Sa Vicks lang siya pwede. Ito, makakatulong din sa kanya to. And, katulad dyan, ayan, diba? Na di siya irritated. Lalo na sa mga batang pawisin. Katulad ni Panching na hindi pwede sa mentol. Kasi kapag pinagpawisan, sobrang anghang naman. So, ito, pwede niya ito maamoy-amoy, lalo na sa gabi. So, ayun. Thank you so much po. At syempre, hindi matatapos doon dahil may pinagkakaabalahan ako. Ayan. Mga painting by numbers. Kaso, alam nyo ba, ito, ang meron lang, ang gumagana lang dito is number 5 at number 11. So, dalawang color lang ang meron sa kanila dahil itong mga to, itong pinaka-primary na kailangan ko ay tuyo na sila. Sila yung pinakamaraming dapat ilagay sa painting kaso tuyo na. Hay, buti itong number 4 ay meron kahit pa paano sa ibang color. So, ito, lahat ng to ay gumagana, lahat ng to ay nagamit ko na at gagamitin pa. Kaso talaga nanghihinayang ako sa ibang color kasi hindi talaga siya gumagana. And may brush akong ginagamit, itong fine brush. Ayan, mafocus ba? Ayan, yung fine na yun, as in laking tulong niya. Kasi yung mga ganito, ito, katulad nito, masyado pa siyang mataba. Unlike doon, 'di ba? So, yan. Ready na ba kayo makita yung painting? Hindi pa siya tapos. Medyo ano pa siya. Tchachanan! Ayan na siya. O, diba? Medyo realistic na siya. So, nakikita na yung mga ilaw-ilaw. Ang kulang na lang talaga is yung katulad niya, number 12. Pinakamarami siyang ambag dyan. 12 and 2 dahil yung color ng dagat or ng ilog. Sa Venice Grand... Venice Grand Canal ata to sa Europe. So, tuwang-tuwa ako nung nakita ko to kasi nagbabalak pa lang din ako na maglagay ng painting sa taas nun. Kasi di ba napaka-plain? Ayan. So, kailangan may mga design. Ayan. So, konti na lang umorder ako ng acrylic paint para lang matapos to. So, ayun. Naikwento ko ba kanina na suspended ang buong Cavite dahil sa bagyong Pipito. So, kahit pa paano, minahina naman na siya. So, thank God kasi wala masyadong naapektuhan. Pero alam nyo, sila Dada may pasok kahit na suspended ang buong Cavite. Ako nga pala ay teacher na din. So, si Dada ay isang teacher din. So, magka-separate lang kami ng school. Dasma ko, Tansa siya. So, ayun. Si Dada may pasok. Pero, ang usual na pasok ni Dada ay 7 in the morning. Na-adjust sila ng 1 hour. Kapag may class suspension na, na-adjust sila ng 1 hour. So, 8 to 3 na. Pero nagtataka lang ako, bakit sila may pasok pa din and then yung mga students walang pasok. So, tinatanong ko siya palagi, anong gagawin nyo? Ganyan. So, sabi niya,
mag-peer checking ng grades, ganyan, magre-record. Pwede naman gawin siya sa bahay. Iuwi na lang yung gawain. Paano kung bumabagyo, ganyan. May pasok pa rin sila. Pero kami kasi, sa school namin, nag-change kami ng modality ng pagtuturo kung synchronous or asynchronous. Kasi minsan, online synchronous, it means may klase pero shorten time to 45 minutes. Unlike sa online asynchronous, so activity for this day, and then, ipapasa na lang nila sa araw mismo kung kailan kami may pasok. So, ganun yung pag-change ng modality ng pagtuturo namin. Kasi minsan, nakaka-affect yung weather sa pagtuturo, lalo na kapag may internet, tawag dito? Kapag hindi okay yung internet ng mga bata. So, minsan, hindi sila nakakapasok as well as with the teachers. So, hindi rin kami nakapagturo ng maayos kapag may interruption dun sa internet. So, ganon. So, ayan, alam niyo, samahan niyo muna ko inumin to. Ay, inumin muna natin to. Hindi talaga kasi ako fan ng mango flavor. Ayan, mango siya, yellow na yellow. Hay, inumin muna natin. Are you ready? Inumin muna natin. Ubos. So, ang ginagawa ko, hindi muna ako nag-aalmusal. Ito muna yung tinitake ko sa umaga. And then, mga lunch na ako kakain. Okay, so para hindi nabibigla ang aking chat na maininom ako, tapos kakainan ng madami. So, ayan, saing muna tayo. Nakakatuwa naman tong bigas. Tingnan yung maigi. Bilog-bilog siya. Hindi namin to binili sa palengke or sa grocery. Padala to ng mama ni JM, ni Tita Joy. Ayan. So, ito yung pinadala sa amin. First time pa lang namin magluluto ng ganito at first time namin siyang matitikman. Kasi kahapon, nagpasta lang kami. Kasi nga, may nabuksan na pasta. So, kailangan ng lutuin para bago pa kami maunahan ng aming alaga na mabait. So, ayun, magsaing muna ako, tapos tingnan natin kung anong lasa or anong, mabango siya. Mabango. Kaso, tikman natin kung anong lasa nito. Kung katulad ba siya ng bigas natin. Ang cute lang kasi bilog-bilog. Look at that. Bilog-bilog. Okay, so naluto na yung kanin. So, ito siya. Ayan. Medyo buhaghag nga lang siya at the same time. Matataba siya nung naluto. Kasi nga, di ba, bilog-bilog. Ngayon, tikman natin. Ang ulam ko ngayong araw, wala naman si Dada. Dapat magtitinola ako. Pero dahil nga, marami rin ako ginawa at pagod. So, mamaya na lang. Ito. Beef loaf. Galing dun sa padala ng kanyang mama. So, let's eat. Natin yung kanin. Normal lang din naman na kanin. Feeling ko, mas mabigat lang to sa tiyan. Masarap naman. Sarap.